Lord be with you. And with your spirit. Our reading for today is taken from the book of John, chapter 18, verses 33b to 37. Glory to you, O Lord. Glory to you. Pilate went back into the palace and called Jesus. Are you the king of the Jews? Ito po yung huling linggo ng taon ng ating simbahan. Yung liturgical calendar na tinatawag. Next week ay Advent na, preparation for Christmas. So, ngayong araw na ito ay sinaselebrate natin yung tinatawag na Christ the King. So, Happy Christ the King. Noong 1925, bigyan ko lang kayo ng konting background. 1925, katapos po ng World War I, ay magulo at walang nagahari na kabutihan. Walang nagahari kundi ang kadiliman dahil katatapos pa ng gulo ng World War I, 1925. Kaya ang Santo Papa na si Pope Pius XI ay dineklara niya o establish yung tinatawag na Christ the King. Dahil sa lumadami yung makamundong mga pananaw, mga hindi naniniwala sa Diyos, ganyan. At sinisiraan ng ating simbahan, kaya sabi niya, mula sa taon na ito ay celebrate natin ang Christ the King. Bakit? Kasi ang kanyang pananaw ay mayroong lang iisang maghahari sa mundo, walang iba kundi si Jesus. Kaya since 1925 ay nagkaroon tayo ng tinatawag na Feast of the Christ the King. So when it comes to yung marinig natin ang salitang king o kingdom, ano yung pumapasok sa isipan natin? What comes to mind when you think about king and kingdom? So dito ay sigurado pumapasok sa atin yung power, yung kapangyarihan, yung authority, yung rule in the world. Maiisip natin yung mga magagarang mga palasyo. Maiisip natin yung mga hari na may mga koronang may mga gold, may mga diamond, yan. So sa Pilipinas wala tayong ganong kaharian. Pero nakikita natin sa ibang bansa na hanggang ngayon mayroon pa ring kings at mga kingdoms. Kaya nga, pag nakikita natin yon ay tumatatak sa isipan natin yung kapangyarihan, yan, yung yaman, mayaman, ganyan. So, pero kung titignan natin yung hari natin na pinagdiriwang ngayon, ay kakaiba, si Jesus. Kung titignan natin yung krus, pagmasdan natin yung krus, ay makikita natin ang ating hari. Hindi siya nakatira sa isang palasyo. Hindi yung upuan niya ay yung trono ng isang hari. Ang trono niya ay yung krus. Doon siya nakabayubay. Biruin mo ang hari natin, dapat meron siyang magarang damit. Pero ang hari natin ay hubad. Titingnan natin yung mga hari, merong magagarang mga korona. Pero ang korona ng ating hari ay tinik. Kung titingnan natin yung mga hari ay malilinis, maayos kung tignan. Pero ang Diyos natin, ang ating hari ay madumi na nasa krus, punong-puno ng dugo. Kaya nga, dito natin makita ang kaibahan ng hari ng mundo at ang hari ng ating Diyos. Kaya nga lagi nating dinarasal sa Our Father, may your kingdom come. Yun, lagi nating dasal yun. Nawa, yung paghahari mo ang
lumaganap sa amin dito sa mundo. So, ang paghahari ng Diyos ay hindi katulad ng ng mundo na puro kapangyarihan, puro yaman, puro ganda, puro lakas. Ang Diyos ang paghahari niya ay pag-ibig, pagsakripisyo, kaligtasan. Yan yung kanyang kaharian. Kaya, maalala ko yung nung November 3, ang hari ng Spain na si King Philip VI ay pinagbabato ng itlog. Ano pa? Ang hari nila ay nang napunta sa Valencia, sa isang lugar ng Spain, siya ay nagrally yung mga tao at pinagsisigaw na siya ay murderer. Bakit? Kasi dumaan ang napakalakas na baha at mahigit 200 ang namatay. Kaya ganun ang ginawa sa kanya. Na wala siyang ginawa. Kaya nga ang hari sa mundo ay malimit, walang masyadong nagagawang maganda para sa tao. Pero ang ating Diyos dito sa Ebanghelyo natin ay makita natin nakakaiba. Kaya nga sa Ebanghelyo ay tinawag ni Poncio Pilato si Jesus para siya ay i-trial, husgahan. Kaya nung nasa harapan na niya si Jesus, tinanong ni Pilato si Jesus, sabi niya, ikaw ba ay hari ng mga Hudyo? Are you the king of the Jews? Sumagot si Jesus, sabi niya, iyan ba'y galing sa iyong sariling isipan o may nagsabi sa iyo? Sabi ni Jesus. Dito natin makikita na si Poncio Pilato ay may duda. Hindi niya matanggap na si Jesus ay hari kahit tinanong niya si Jesus. Pero alam ng Diyos kung anong laman ng puso ni Jesus, ay tinanong din siya. Alam mo kung minsan kung tayo ay tinatanong at ayaw mong sagutin ng diretsahan, sasagutin mo ng katanungan din. Ganun ang strategy. Pag ayaw mong sumagot, sasagutin mo rin ang tanong para hindi ka makasagot ng diretsahan. Ganun ang ginawa ni Jesus. Para bang sinasabi niya, Pilato, gusto mo bang talagang malaman ang totoo? Para bang ang tanong ni Jesus ay para matest itong si Pilato kung totoo yung tanong niya. Ang tanong ni Pilato ay tanong ng pagdududa. Tanong ng tawag dito yung skeptical na tinatawag. To clarify Jesus, ay ginawa niya yung tanong na medyo hindi maayos. So, application sa atin naman, parang tinatanong din tayo na ang Diyos ba, si Jesus ba ay talagang hari sa ating puso? What does it mean for Jesus to be King of our lives? Ano ba ang naghahari sa buhay natin? Si Jesus nga ba? Well, talagang at tayo rin ay katulad ni Pilato, marami sa atin na hindi masagot yung tanong na si Jesus nga ba ang hari, naghahari sa buhay na natin? Lagi tayong nagsisimba, lagi tayong nagpe-prayer meeting. Si Jesus na nga ba ang naghahari sa buhay natin? Minsan guilty tayo, maaring malimit. Hindi pa rin. Bakit? Sa pamilya na lang, makikita natin na hindi naghahari ang Diyos kung nandyan pa rin yung inggitan, nandyan pa rin yung galit, nandyan pa rin yung sama ng loob sa mga magkakapatid, nandyan pa rin yung awayan sa loob ng tahanan, nandyan pa rin yung pasiklaban, nandyan pa rin yung selosan. So, hindi naghahari ang Diyos kasi pag naghahari ang Diyos, ay walang ganong nararamdaman sa loob ng pamilya. Sa sarili natin, kung hindi naghahari ang Diyos, madali kang magpatawad. Ay, hindi makapagpatawad, mali, ulitin natin.
kung hindi naghahari ang Diyos, hirap kang magpatawad. Yan. Dahil kung ang Diyos ay naghahari sa buhay mo, madali kang magpatawad, madali kang lumapit at humingi ng tawad sa mga taong kahit ikaw ay walang kasalanan, hihingi ka pa rin ng kapatawaran, magkaroon lang ng kapayapaan. Yung kapangyarihan na inaasam mo ay hindi na mahalaga dahil ang mahalaga ay yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang tanong ni Jesus ay, ang paghahari ba na sinasabi mo ay sarili mo lang isipan o narinig mo lang sa community, sa pare, sa speaker? Tanong sa atin ng Diyos yan. Kaya alam natin kung anong lagay ng Diyos sa buhay natin. Siya ba ang hari talaga o hindi? At doon sa nabasa rin natin sa Ebanghelyo na nung tinanong ni Jesus na baka narinig mo lang yan, sabi niya kay Pilato. Sinagot din siya ni Pilato, sabi niya, ako ba'y Hudyo? Ang mga kababayan mo, ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito, ano ba ang ginawa mo? At sumagot si Jesus, sabi niya, ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutan ito. Dito na lumabas na ang paghahari ng Diyos ay hindi dito sa mundo. Hindi sa sanlibutan na ito. Sabi niya, dahil kung sa sanlibutan ang aking kaharian, ay pinaglalaban ako ng aking mga tauhan at hindi ako ipagkakanulo sa mga Hudyo. Ngunit, sabi niya, hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. So mga kapatid, ito ay sinasabi ng Diyos na ang kanyang Jesus as a different kind of king. Naiiba siyang hari. Na ang paghahari niya ay hindi yung paghahari ng kapangyarihan, ng lakas. Not a rule by force na tinatawag, but love, truth, and sacrifice. Kung titignan kasi natin, malimit ako makinig sa Pilipinas, yung mga nangyayari ngayon na mga ayaw ko kung nakikinig kayo sa ating Kongreso, sa ating Senate, na makita mo dito sino yung mas makapangyarihan, ano ang gumagalaw doon sa tinatawag na hearing. Ito ba ay kapangyarihan ng mundo o kapangyarihan ng Diyos? Nandun ba yung pagmamahalan o nandun ba yung katotohanan o hustisya? Malimit, wala. Kaya nagkakagulo sila dahil hindi na ilalagay sa tama, hindi na ilalagay ang Diyos sa gitna. At ang Diyos, dito natin makita ang kaharian niya ay mas nangingibabaw kaysa yung political at military power na tinatawag. Hindi matanggap ni Pilato na si Jesus ay hari. Kaya nga, hindi niya alam yung paghari ng Diyos as mas mataas, mas nangingibabaw kaysa paghari ni Pilato. Na kung saan ang paghari ng Diyos ay nakaugat sa hustisya, sa kapayapaan, at saka sa awa. Ngayon, as believers, tayo naman ay we are called to live by the values of the kingdom. Dito na pumapasok yung anong sistema, ano ba yung sinusundan mo sa buhay? Ang kingdom ng Diyos o yung sistema ng mundo? Yan, dalawa lang naman yan. Sistema ng mundo, yung values ng kingdom. Kaya nga dito, marami nagsasabi na only few good people doing good. Marami ang mabuting tao, kaya lang walang ginagawa. Hindi pinaglalaban yung tama. Yeah. Dahil sa takot. Dahil komportable na lang na hanggang doon na lang siya. Ayaw niyang lumabas sa kanyang comfort zone na tinatawag. So, ang hamon ng Diyos sa atin ay hindi yung sanlibutan ang paghari niya, kundi yung
yung buhay na may kahalagahan na patungkol sa kanyang kaharian. So, paano ba natin malilive out? Paano ba natin isasabuhay yung value ng kingdom? Ano ba yung mga ilang bagay na makikita natin na ikaw ay nabubuhay sa kingdom ng Diyos at hindi sa mundo? Ang mundo kasi nakafocus lang dun sa, sabi ko nga, yung power, yung wealth, yung success, kapangyarihan, kayamanan. Yan. Sa kingdom of God, nakaangkla sa saan? Makikita mo ang kingdom of God sa buhay ng isang tao kung mayroon siyang awa, marunong siyang maglingkod sa iba. Yeah. Hindi lang yung sarili niya iniisip, kundi iniisip din niya yung kapakanan ng iba, yung ikabubuti ng iba. Doon makikita yung paghari ng Diyos na gumagalaw sa buhay ng isang tao. Kung nandun yung kababaang loob, yan. Hindi palagi yung pride ang umiiral. Minsan tayo, lalo tayong mga naglilingkod sa Diyos, ang dapat nakikita sa atin yung ibababa ng ating pride. Hindi na tayo yung dating palaban lagi. Hindi na tayo yung dating sumusugod sa mga kaaway at wala tayong pakialam kung masasaktan sa mga salita natin o sa mga ginagawa natin. Kung tayo ay nabubuhay na sa kingdom of God, kung tayo ay sumusunod na dun sa value ng kingdom ni Jesus, ay nakikitaan tayo ng kababaan ng loob. Yung selflessness na tinatawag. Ano pa? Yung generosity natin, yung time, treasure natin, yung pera natin. Alam ko nung sabi ng mga speakers natin, nung nakaraang LSS, ay talagang kayo ay binigay nyo, binuhos nyo yung inyong mga pagka-generosity. Kaya naging maayos yung Life in the Spirit seminar na nakaraan. Wala ako nun, di ako nakarating, pero narinig ko na maganda yung naging maayos ang takbo ng Life in the Spirit seminar kasi nagkaroon kayo ng pagbubukas ng loob, bukas ng palad. Yan. Yung generosity natin. Kaya, pag tayo ay nagsusuportahan, pag sinusuportahan natin ang bawat isang ating community, lalo na, ay mas maraming napapalapit sa Diyos. Ano pa? To live out the values of Jesus' kingdom is yung pinopromote natin yung kapayapaan. Yan. Yung pag may conflict, inaayos mo agad. Hindi mo na pinapatagal. Kung sa community mayroong hindi nag-uusap, ayusin na agad. Hindi na yung kampihan. Mahirap sa community, kuminsan yung nagkakampihan. Kampi ako kay ganyan, kampi ako kay ganyan. Kaya mamaya, hati na ang community. Mamaya, wala na naman. Kaya nagkakawatak-watak. Mas maganda yung, if you are really, truly living the values of the kingdom of God, peacemaker tayo lagi. Hinahanap natin yung kapayapaan sa community. Sabi ko nga lagi, pag walang kapayapaan sa community, ang demonyo ay tuwan-tuwa. Ang demonyo ay gusto niya na tayo nag-aaway-away. Kaya, ang hamon ng Diyos ay yung mabuhay tayo sa values ng kingdom of God, yung pagpapahalaga sa kaharian ng Diyos. And living with integrity. Isa pa yun, yung nabubuhay tayo sa yung bang mga ethical standard. Hindi mo sinusuportahan ng abortion, hindi mo sinusuportahan yung mga hindi tamang relasyon, ganyan. O hindi mo ginagawa sa buhay mo yung mga bagay na hindi maganda sa mata ng Diyos. So you are living in the kingdom of God. At saka isa pa, itong pinakamabigat, yung healing of relationship, yung forgiveness and reconciliation. You're seeking to repair yung mga broken relationships. Yan.
sa loob ng tahanan, sa loob ng pamayanan, sa mga kaibigan. Yan. Ikaw yung nangunguna. Kahit hindi siya lumalapit, hindi na mahalaga sa iyo kung lalapit siya o hindi. Ganyan. Mahalaga, ikaw gumagawa ka ng paraan para lumapit sa kanya. Pinapahiya ka siguro dahil ayaw kang patawarin, ayaw kang tanggapin, pero okay lang, gumawa ka ng mabuti. May kausap ako kanina, sabi niya, Brad, bakit ganun? Ginagawa ko naman yung mabuti, sinasaktan pa rin ako sa kanyang mga salita, sa kanyang mga gawa. Sabi ko, sa banal na kasulatan, di ba sabi, kung ginagawa ka ng masama, gawa mo ng mabuti para mapahiya sila. So, ang katapatan ng paggawa ng mabuti ay gawa ng masama ay tapatan mo ng gawa ng mabuti. By doing that, you are living the values of the kingdom of God. So, ang ebanghelyo ay humahamon sa atin, mga kapatid, na mabuhay na tayo ngayon sa kanyang paghahari. Ang paghahari ng Diyos, hindi yung paghahari ng mundo. Dahil unang-una, tayo ay sabi natin, sumusunod na sa Diyos. Dapat nakikita na sa atin yung pagbabago. So, sa pagsunod sa Diyos, may mga challenges, may mga considerations tayo na dapat mapagtagumpayan. Kunwari, yung how to balance yung worldly responsibility. Siyempre, bilang tatay, bilang nanay, meron pa rin tayong responsibilidad sa mga pamilya natin. Pero, while providing for oneself and family, we need to maintain focus on the kingdom values. Sa paggawa natin, sa pagsisikap natin na mapaganda ang pamilya natin, ay dapat nakaangkla tayo, nakapokus tayo sa Diyos, sa value ng Diyos. Maalala ko yung isang kwento na, alam nyo ba, ng youngest gangster member sa Amerika ay 11 years old. Ang pangalan niya ay si Robert Sandifer. Nickname niya ay Yummy. Bakit? Dito mo makikita na pag hindi mo inalagaan yung anak mo, iba ang mag-aalaga. Hindi mo inalaga ng maayos yung anak mo, iba ang mag-aalaga. Bakit? Itong si Yummy ay, yung tanay niya ay drug addict, nakakulong. Yung tatay niya, iniwanan sila. Ewan ko kung saan nagpunta, basta baka may makabilang bahay siguro. Iniwan yung bata, si Yummy, 10 years old. Kaya ang nag-alaga sa kanya ay mga tao sa lansangan, mga gangster. At nung 11 years old siya, ay kung ano-anong pinagawa sa kanya hanggang nakapatay siya ng 14 years old saka 16 years old. At nung nahuli siya ng mga pulis, inunahan siya ng kanyang mga kasamang gangster. Pinatay siya. 11 years old. Hindi kasi balanse yung responsibilidad ng mga magulang sa kanya. Kung sana lang yung nanay at tatay niya ay nakapokus sa Diyos, sa values ng Diyos, at doon siya humuhugot kung paano palakihin itong anak niya, ay siguradong si Yummy ay hindi mapapahamak. So yung balancing natin sa mundo at sa responsibilidad natin sa mundo ay dapat laging focus kay Lord, focus sa values ng paghahari ng Diyos. Isa pa yung tinatawag na mga cultural pressures, social pressures, yung mga nakagawian na natin na kultura, yung tulak ng ating mga environment, ng ating mga society. Tinuturuan tayong ang priority natin maging mayaman. Ang priority natin yung umangat yung buhay natin, mas focus tayo dun sa pag-angat ng buhay, nakakalimutan natin yung spiritual growth natin. Kaya hindi masama na maging mayaman, kaya lang siguraduhin mo na ang spiritual growth mo ay hangga't maaari mas mataas para yung pagyaman mo o yung anuman yung sitwasyon mo sa buhay, balanse. At
at nakaangkla doon sa yung kaharian ng Diyos. Kaya hindi masama na ikaw mag-abroad hanggat pag nag-abroad ka ay kasama mo pa rin ang value ng Diyos, yung katuruan ng Diyos. Ano pa, yung mga sistema. Ikaw ba ay yung bang tumutulong na masira ang hindi magandang sistema? Sa bayan natin, corruption na lang. Nung ngayon po ay nagkaroon kami ng negosyo sa Pilipinas, mahirap pala dahil malakas pa rin ang corruption. Pag nilabanan mo ang corruption, mabagal ang pag-usad. Kaya sabi ko sa misis ko, bayaan mo nang mabagal ang pag-usad, basta ginagawa natin yung tama. Basta maganda basta nabubuhay natin yung mga staff natin, meron silang sahod linggo-linggo, meron silang ibibigay sa mga pamilya nila na pera, may pagkain, masaya na tayo doon. Kung itong mga ibang mga opisyales sa gobyerno ay corrupt, hindi tayo dapat bumigay. Kaya mga kapatid, ito yung makikita sa buhay na natin na ang pagpapahalaga sa paghari ng Diyos sa buhay natin ay importante, ay makikita na. Lalo tayong mga nag-attend ng mga community gatherings, mga charismatic, mga sa simbahan, nakikita na sa atin. At sabi dito sa panghuling verse ng binasa natin, kung gayon, isa kang hari, sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. To speak, to testify the truth. At ang nakikinig sa aking tinig, ang nakikinig sa aking tinig, ang sinumang ay nasa katotohanan. Ang nakikinig sa kanyang salita ay nasa katotohanan. So the mission of Jesus coming to us is to testify, to tell the truth. And what is the truth? The truth is about love, about salvation. So, kung tayo ay talagang sumusunod sa Diyos, nakikinig sa Diyos, ibig sabihin, yung katotohanan ang ating ikinakalat. Yan. We are called to live according to His truth. Kahit na mahirap, pero gagawin mo yung tama. So, maralaman lamang natin na tayo ay on the side of truth kung yung mga actions natin, yung mga galaw natin sa buhay, yung galaw natin sa trabaho, sa ating relasyon, sa pamilya, sa ating mga choices, yung pagpili natin, ano bang mas maganda, ano bang susundan ko. It reflects the values and the principles ng Diyos. So, kung dati-dati ay wala kang pagpapasensya sa kapitbahay mo, ngayon ay marunong ka nang magpasensya. Kung dati-dati ay nakikisama ka dun sa chismisan, ngayon ay si Jesus na ang iyong chinichismis. So, dito ay yung actions na natin, yung mga choices na natin, nakikita na ang Diyos sa atin. Kaya nga, kung minsan malimit ang dasal natin, Lord, ikaw sanang makita sa akin. Ikaw sanang marinig sa akin. Yun yung aking dalangin lagi, lalo pag ako'y nagsishare ng Word of God, na hindi ako yung magsasalita, kundi ang Diyos. Kaya mga kapatid, ito yung dapat, yung side of truth, yung katotohanan ay nakikita na sa pang-araw-araw nating buhay. Yung mga intention natin, ano ba yung mga motibo natin, yung mga actions natin, motibo natin sa buhay. Ano ba yung saan ka ba humuhugot? Yan, ano ba yung hinuhugutan mo ng iyong paggawa? Ano ba yung motibo mo? Makadiyos ba? Ganyan. Yung mga tayo ay
hindi dati mayabang tayo. Ayaw nating paturo. Mas magaling ako sa iyo. May pinag-aralan ako sa iyo. Ngayon, dahil ikaw ay under the kingdom of God, wala na 'yon, wala nang silbi 'yon. Meron kang degree o wala, pantay-pantay na. Makita natin ang Diyos natin, hindi yung hari na taga-utos lang. 'Di ba? Meron tayong kasabihan, ang utos ng hari ay hindi nababali. Ang Diyos ay iba, si Jesus ay iba. Hindi siya nag-uutos. Siya ay naglilingkod. Kaya nga, sa paglilingkod niya, pati sarili niya ay sinakripisyo niya. So, ganun ang nakikita sa mga taong under the kingdom of God na. Yung madali ka nang bumaba. Wala na sa iyo yung pagmamataas. Wala ka nang naipagyayabang. Ang naipagyayabang mo lang ay siguro yung Diyos mo na. Ang naipagyayabang mo na siguro ay kung anong nagagawa ng Diyos sa buhay mo. So, nakikita na sa atin yung truth about the kingdom of God sa pananalita natin. Kung dati nakakasakit kang magsalita, wala kang pakialam. Basta ako ang masunod. Marami kong na pagdaanan na ganyan sa community natin na naging biktima rin ako ng ganyan na wala kang pakialam. Wala silang pakialam na kung magsalita ay ganon. Kasi sugatan din sila. Sila ay, alam mo yung mga taong masakit magsalita, meron silang pinagdadaanan na maaring meron silang naranasan na ganong sakit. Kaya yung sakit na naranasan nila out of their sense ay naipapasa nila sa iba. Kaya nakakasakit din silang magsalita. Kaya yung sa aking paglilingkod, pag may mga taong masakit magsalita, sabi ko, kailangan niya ng kagalingan, kailangan niya ng unawa, kailangan niya ng pagmamahal. Bakit? Kasi meron siyang sakit na napagdaanan, meron siyang napagdaanan na hindi maganda, o meron siyang pinagdadaanan na kailangang malampasan niya. So, mga kapatid, ito yung hamon ng Ebanghelyo ngayon, na it is not just listening the Word of God, but it is putting it into action na tinatawag. So, ang kingdom of God ay punong-puno ng pagmamahal. Walang pananakot, walang pilitan. Ang paghari ng Diyos ay punong-puno ng kapayapaan at hustisya. Wala na yung self-interest. Ang kingdom of God ay lagi mo nang pinapahayag ang kabutihan ng Diyos sa mga gawa natin, sa mga actions natin, sa mga salita natin. Kaya nga, dito natin makita, mga kapatid, na napakahalaga na sa buhay natin ay dapat we are living the principles of God's kingdom. And dito, ang hamon ng Diyos sa atin ay how we respond always. Dito kinitignan ng Diyos sa ating buhay kung paano tayo mag-respond pag may problema. Paano na-adapt na ba natin yung value, yung pagkahalaga ng paghahari ng Diyos. Kaya mga kapatid, ito yung hamon ng Diyos sa atin. Na ang Diyos, ang kanyang paghahari ay hindi dito sa mundo, kundi ang paghahari niya ay nasa puso natin. Ang paghahari niya ay yung pang-araw-araw na galaw natin sa buhay, na tayo ang kanyang hinihintay na magbukas sa kanyang paghahari. At ang kanyang purpose para pumunta dito ay para ipahayag yung pagmamahal, yung truth. Sabi niya, di ba? I am the way, the truth. So, ang gusto niyang ipahayag yung sarili niya.
na siya nga ang Diyos. At tayo naman, mga followers, tayo naman ay mga tagasunod niya, ay ang hamon niya ay kailangan mabuhay tayo sa katotohanan. Mabuhay tayo nakasama siya. So mga kapatid, ito yung ebanghelyo natin ngayon. Simple lang naman yung kanyang paalala sa atin. Ang paghahari niya ay nasa puso natin, na kailangang isabuhay natin kung ano yung kanyang katuruan. So, mga kapatid, ito yung ating pagnilaylayan, patuloy na pagnilayan ngayong araw na ito. Happy Christ the King. Nawa ang Diyos ang naghahari sa buhay natin.